nag-umpisa na po yung paghihigante ng taong bayan dito sa mga kawatang engineer na kontraktor. Ayan. Dahil engineer po na kontraktor na kawatan, pinagbababarel, patay. Mamaya po, ibibigay ko sa inyo ang detalye. At siyempre, ay bago ang lahat ng yan, ay nais ko po munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, saan man po kayo naroroong sulok ng daigdig. Sana ay abutan kayo ng aking pagdarasal na maiwas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng mga problema, lahat ng uri ng sakit, mailayo na po sana sa inyo yan, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan, at pupunta na po tayo dito sa engineer na pinagbabarel, pinatay. At engineer po yan na isang kontraktor. At ayun, nag-umpisa na, 1-0 na. At dyan pa sa mga iba na yan, sinasabi ko sa inyo, tiradorin nyo na ng tiradorin kung kayo man ang makakita dyan sa mga, kilala nyo man yan, mga kontraktor na mga kawatan na yan, mga engineer na yan, tiradorin nyo na ng tiradorin, nang makwa na, nang mabawasan na kahit papaano, di ba? O nabawasan ng isa. Ito po ang katunayan na binaril, pinatay. Ito po yata ay sa Negros Oriental. Engineer po ito nakawatan at binaril po. Ayan. At siya rin po yung may kontrata ng mga maanumalyang project ng mga blood control na yan. Ayan na po. Alas 7 ng umaga, araw na ito, August 27. Contractor po ito, no? At wala pa naman pong update kung ito po ba ay may connection sa nangyayari po ngayon na kumbaga mainit na pinag-usapan tungkol sa mga flood control projects. Kung matatandaan po ninyo, yun pong Oriental Mindoro, parang binanggit ni Senator Panfilo Lacson, isa sa mga probinsya na merong anomalya sa flood control project, kung di ako nagkakamali. So ito pong kaninang umaga po sa Sitio Umanod, Barangay San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental, ay binaril po itong si Engineer Angelito Uy Mendoza, 58 years old, residente ng Barangay Manalungon sa Santa Catalina, Negros Oriental. Siya po isang engineer, at the same time contractor. Yun po. Basta ang importante po rito, narinig po ninyo na itong engineer nito, sinabi naman yung pangalan, nalimutan ko na. Maanumalyang project niyan, na contractor nga ito, engineer nito, binaril, patay. Yon, ganun lang. Narinig nyo naman po yan. Okay, so 1-0 na tayo. At kayo, mga engineer dyan, mga, lalo na yung nandyan sa Malolos, palagay ko magtago-tago ka na. Baka mamaya, titiradorin ka na rin dyan. Wala, hindi po tayo nagbabanta rito. Ang sa akin po rito ay kagaya niyan, pinagbabaril, patay. Okay lang sana kung sa akin na kayo sumuko. Mas maganda, safety pa kayo at siguradong itatago kayo dito ng aking mga alagang buaya dito sa basement ko. Sumuko na kayo sa akin. At hindi kayo maiimbestigahan dito. Kung kanin kayo, poprotektahan kayo itong mga buaya ko dito sa basement ko. Ayan. So ayan po, maliwanag po. Pinakita ko ang video. Sa Negros Oriental yan, engineer na kawatan, binaril, patay. Okay.
So, sige. Mapunta naman po tayo dito kay Kwan. Dito kay Richard Gomez. Kung inyo pong natatandaan itong Richard Gomez, at kung ano-anong sinabi dito kay Mayor Magalong, doon sa expose ni Mayor Magalong. Okay? Alam po ninyo yan. Na siya na agad ang nasaktan agad doon sa mga expose ni Mayor Magalong na hindi pa naman niya pinapangalanan. Hindi naman niya pinangalanan si Richard Gomez. Pero siya ang pumiyok. Yun na nga po yung sinasabi ko. Na kapag ka ang manok nangitlog, piyak ng piyak yan, putak ng putak yan. Hindi pa pinangalanan ito ni Mayor Magalong si Richard Gomez. Pumutak ng pumutak, ayun. Na-discover na isa rin pala ito sa nakinabang ng mga pirang, mga ghost project at saka mga substandard project. Dahil, itong si Richard Gomez, dalawa, yung nagkakahalaga ng 490 million. Dalawa po yan na 490 million. Kasi, kaya pala pumutak ng pumutak ang gago, yung pala, kasabwat din pala itong gagong to. Kaya pala pumutak. Di ba? Grabe. Talagang mga tarantado talaga itong mga taong to. Talagang wala ka talagang kun eh. Akala mo noon, kumakalaban siya kay Romualdez. Nakikita nyo naman yan, di ba? Nag-debate pa nga yan sila ni Erwin Tulfo. Nung pala nasungal-ngalan pala ito ng milyones ang gago, bumaliktad. Ayun. Pumutak doon sa expose ni Mayor Magalong na wala namang sinasabi pa si Mayor Magalong na isa yan si Richard Gomez. At habang po inaalala ko kung sino pa yung kung sino-sino pa. Ito pa. Isa pang gago, Itong pastor ninyo dyan sa Manila, na itong sa Abante na ito. Hinahamon pa niya itong si Magalong na umattend dyan sa hearing nila. Na nasaktan din, pumutak din ang gago. Yun pala, 2 billion pala ang naging budget din yan. 2 billion, 2 baboy. Buisit kang pastor, kang hayop ka. Diyan sa Santa Ana, yan ang nasasakupan itong bugok na pastor na ito. May naipagawa ba yan dyan na flood control? Diyan sa Santa Ana. 2 billion ang budget niyan. May naipagawa. Meron po akong dyan, tinawagan kahapon lang. Taga Santa Ana po. Wala po ni nagtirik sila ng isang poste dyan, wala pong ginawa. So, nasaan na? Abante yung 2 billion. Yan na nga yung sinasabi ko. Na akala nyo, putak kayo ng putak, na akala nyo nagmamalinis kayo, nagkukunwari kayong malinis ng mga buwaka ng ina nyo, mga kawatan kayo. Tingnan mo ito, Richard Gomez na ito. Akala mo, nagmamalinis? Yung pala, nasagasaan na pala ni Magalong. Hindi pa naman pinangalanan ni Magalong, pumutak na ang gago. Ayan tuloy na bisto ka na 2 project nitong Richard Gomez na tig po 490 million. Tapos sira na. Paano? Alam mo yung ginawang pandikit sa simento? Sa mga buhangin? Instead na simento, bahaw na kanin. Grabe kayo, mga hayop kayo. Kaya hindi na po kagalang-galang itong mga animal na ito. Kaya kamura-mura po itong mga hayop na ito. Kamura-mura.
Imaginin mo, nagmamalinis itong Pastor Abante na ito. Isa rin palang kawatan ng hype. 2 billion na to! 2 baboy! Baboy, bilyon. Wow! 2 billion! Ayan yan. Ito pang bobo na Pangilinan na ito. Alam mo, itong bobo na ito, na Pangilinan na ito, nagsasuggest siya na dapat daw magkaroon ng independent body sa pag-iimbestiga nitong mga flood control project. Ay kung hindi ba naman bobo, isa't kalahating bobo itong Pangilinan na ito, nandyan na nga yung Blue Ribbon Committee. Tapos magsasuggest ka pa. Yan ang problema sa inyo. Akala nyo kaya nyong kawawain si Marcolita. Hindi nyo kaya ang utak ni Marcolita. Maging ikaw, Lacson, na pabida-bida ka. Huy, tingnan nyo sa salamin yung mga pagmumukha ninyong mga animal kayo. Ikaw, Lacson, na bida-bida ka, at ikaw rin, Soto, na matandang hukluban ka na, mamamatay ka na nga lang, bida-bida ka pa rin. Huy, hindi nyo kaya ang utak ni Marcolita. Tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo yan. Ikaw, Lacson, sana, nasaan na ba yung anak mo? Nakakulong na ba yung anak mo? Di ba? Sangkot sa 100 million na smuggling na simento, yan, anak mo. Nag-uusap na ba kayo yan? Ang dami-dami mong expose. Sinabayan mo. Akala mo, bida-bida ka. Akala mo, matutuwa sa iyo ang tao na nag-expose ka na nag-expose na ganyan, na ulol ka. Dapat yan, ang ginawa mo, sa halip na nag-privilege speech ka, dyan mo sana ginawa yan sa ongoing hearing ng Blue Ribbon Committee. Ina-underestimate nyo si Marcolita. Hoy, hindi, kahit sino siya sa inyo sa Kongreso, kahit sino sa inyo, hindi nyo kaya ang utak ni Marcolita. At isa pa, kasi mga bobo kayo, hindi kayo marunong makiramdam. Lalo na ikaw, Kiko, Pangilinan na bobo. Hindi ka kasi marunong makiramdam. Kung sino-sino pa na yung nire-recommenda mo na independent body mag-imbestiga, kung sino-sino pa nire-recommenda mo, mga ombudsman. Ay, mga ombudsman nga na yan, yan yung nandyan, yung corruption sa ombudsman na yan, na nababayaran yung mga chairman dyan sa ombudsman na yan. Binanggit mo pa sino to? Yung babaeng isa ring tara-tara? Conchita Carpio. Bakit? Ano ba nagawa ni Conchita Carpio dyan na siya ang ombudsman? Hindi ba't puro anomalya? Napakabobo nitong Pangilinan na ito. Aywan ko. Ang kwan po dyan, ang bottom line po dito, mga kaibigan. Dito kay Soto, dito kay Lacson, at dito kay Kiko na matchin na ito. Ang talagang, ang bottom line po dito yung parang palibasa bagong pasok sa Senado itong si Marcolita. Sila, tumanda na lang dyan. Pero tingnan nyo, tumanda na lang na wala naman nangyari. Nag-i-enjoy lang itong mga animal na ito nang kumubra ng 300,000 na sweldo nila, kumubra ng 2 million na allowance nila monthly, at kumubra ng 100 million yearly. Yan lang naman ang alam na itong mga hayop na ito Pero may ginawa ba sila sa mga kabutihan ng mga kababayan natin? Wala! Ulitin ko lang po, walang plano itong mga animal na ito na paangatin ang buhay nitong ating mga kababayan.
Ang gusto nila, laging nandyan, laging natatapakan itong ating mga kababayan para lagi nilang nagagamit yan pag dumarating ang eleksyon. Yan ang totoo. Matuto na kayo sa sinasabi ko. Lacson, ano nagawa niyan? Isa rin yan sa gumawa ng concurrent resolution number 10 na kung saan ay wala ng resibo. Certification na lang ang kundi halimbawa na lang natin. Sinicertify ko ito na binayad ko doon sa babae ko yung 1 milyon or kalahating milyon. Yung kalahating milyon, binayad ko doon sa asawa niya para asawahin ko yung asawa niya. Ganon. Wala nang resibo. Yan ang gumawa ng concurrent resolution number 10 na yan ngayon ang sanhi ng rampant na korupsyon dito sa atin. So, anong ginawa niyan? Namorwisyo lang. Tapos ngayon, iinsultuhin nyo si Marcolita. Mga ulol kayo. Sa akin lang kayo, hindi na kayo uobra sa akin eh. Kung ano-ano. Lalo na itong suto na ito na ulyanin na ito. Ikaw, Kiko, abogado ka pa naman, nagago ka. Sige nga, i-forward nga ito at makipagdebatihan ka nga sa akin. Kapag ka natalo kita sa akin yung asawa mo, sige nga. Buisit ka. Napapaluha na lang ako dahil sa katarantaduhan ninyo. Lahat yan, wala akong pakialam sa inyong mga hayop kayo. Ang pinakikialaman ko rito, na paulit-ulit ko sinasabi, itong parami nating mga kabayan, ang wala na ngayon masaing. Yan ang pinakikialaman ko. Tapos maggaganyan-ganyan pa kayo. Sa halip na tulungan nyo si Marcolita na imbestigahan lahat yung mga flood control project na yan, na mga kawatan dito, kung ano-ano nga sinasuggest nyo, gusto nyo lang mabura kasi. Kaya mga kababayan huwag kayong nagpapaniwala. Diyan sa mga akala nyo, napakaganda na yung speech ni Lacson. Huwag. Ang totoong purpose nun yun para pahinain yung Blue Ribbon Committee ni Marcolita. Diyan ka nagkakamali, Lacson, dahil unang-una, hindi mo matitinag ito, hindi mo mapapahina ang loob nitong Marcolita na ito. Tandaan mo yan, itaga mo yan sa lalamunan mo o gilitin mo yung lalamunan mo. Ikaw rin, Soto. At lalo na ikaw, bubo na Pangilinan. Ito yung bubong abogado eh. Yan, dagat. Wow! Dagat! Tingnan mo kabubuhan. Kaya nga pati yung Romeo katakutan, napailing na lang dito sa bobo na ito eh. Sa Pangilinan. Yung si Romeo katakutan, yung good morning, ganon. Yung sa Pampanga. Paano hindi mapapailing? Nagkuhan sila. Naghagis sila ng, may tawag doon, yung bumubuka. Ewan kung anong tawag doon. Naghagis sila nung lambat na pabilog na bumubuka. Nung hinila nila, maraming tilapia. Ang ginawa nitong gagong tanga na ito ng Pangilinan, mismo yung tilapia na yon, nabuhay, binalot niya ng dahon ng saging, nilapa ang gago. O di ba si Abalos din? Pumunta rin sa Q-Mart, pagdating doon, walang kaabog-abog, yung bangos doon, nilapa niya ng buhay. Tingnan mo itong mga kaltog, may mga saltik ang ulo na ito. Mabuti nga, hindi nanalo yung Abalos na yun na isa ring bugok eh. Abogado rin niya na bugok. Tapos ito, ang nanalo itong lumapa rin ng tilapia. Binalot niya sa sa dahon ng saging. Hindi pa nakontento ang gago.
pumunta pa doon sa pugad ng manok na naglilimlim. Doon sa Kinaromilyo katakutan. Kinuliktan niya ng mga ipot ng manok doon. Binalot din niya ng dahon ng saging at nilapa din niya. Tingnan mo, nasa matino bang nasa utak, matino bang pag-iisip yan? Di may saltik ang ulo ng gagong yan. Tapos ngayon, parang ininsulto niya itong si Marcolita na para sabihin na kailangan daw mag-create ng independent body na para mag-imbestiga dito sa mga anomalya ng flood control na ito. At nagrekomenda pa yung dating ombudsman na si Conchita Carpio na isa ring kawatan. Ha? Kung sino-sino ang kinuan. Bullshit kayo. Magki-create na naman kayo, pasasahorin na naman namin. Ha? Kami na naman magpapasahod dyan sa mga putang ina ninyo. Sa kabubuhan mo. Magkano na naman? Milyon? Plus, pagka nalagyan pa yan ng mga ay sa dami ng pira nitong diskaya na ito, pag nalagyan yan, mga ulol kayo. Di ko alam kung ano bang ginusto nito Sharon Cunita dito? Ha? Unang-una ang pangit-pangit nito. Pangalawa, ang bobo nito. Yan si Sharon Cunita, matalino yan. Hindi ko alam maintindihan dito kung bakit inasawa ni Sharon Cunita yan. Ano nagustuhan mo dyan, Sharon Cunita? Ayan nga mata nga niya, budlat eh. Ay sos. Tingnan nyo nga ang itsura niyan at saka itsura ko. Yan si Pangilinan. Kalabisan na lang pagka sinabi kong tumbong ko lang yan ang mukha niyan. Ay nako. Gago. Sharon. Atensyon Sharon, pagsabi-sabihan mo yung asawa mong bobo kasi nakikita ng tao eh. Nakakahiya. Nakikita, napapansin ng tao yung kabubuhan ng asawa mo. Pagsabi-sabihan mo yan, ha? Okay. Sige. Tapos na tayo dyan. Akalain nyo itong Richard Gomez na ito? Ha? Pag ganyan-ganyan lang ang gago? Imaginin mo, dyan mapupunta ang pira natin sa hangahayop na ito. Ay, nako. Parang gusto ko na nga Parang gusto ko na nga kaladkarin ko na kayo dyan sa kongreso ng mga animal kayo eh. Gusto ko kaladkarin kayo dyan palabas at isugba ko na lang kayo mga hayop kayo eh. Napakakawatan ninyo. Isa rin yung si Olopong na yan. Gigi Suarez na yan. Tambalos-los na yan. Romualdez na yan. Tikbalang na yan. Lalo na yung Saldico. At ang balita natin, hindi pa nga natin, wala pa nakakapagbigay ko saan talaga. Itong si Saldico. Hindi kaya patay na talaga ito. Yan mga yan. Sapin-sapin ang kaso sa ombudsman nitong si Gigi Suarez na ito. Bakit buhay pa yan? Bakit nandyan pa yan sa kongreso? Ba't hindi pa nakakulong yan? Yan ang problema ng batas natin dito sa Pilipinas. Kaya yun ang sinasabi ko nga dito. Hindi na kailangan daanin sa batas-batas ito. Tayo-tayo na, pag matsimpo natin, gilitan ng lahat ng mga hayop na yun. Tapos na ang kwento. Anyway, bago uminit ang ulo ko, na kanina pa talaga mainit ang ulo ko, uulitin ko lang, Lacson, Soto, Pangilinan, wala kayo sa kalangkingan ng utak ni Marcolita. Wala, mga basura kayo, mga basura yung utak ninyo. Hindi kayo uobra kay Marcolita. Yan ang tanda ninyo, mga bugok kayo. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber, ay lagi po yung aking paalala na pakaingat po kayo dahil
hindi po stable yung panahon natin. Ulan, init, init. Ayaw ko pong mabalitaan na magkasakit kayo. At pakaingat po kayo dyan dahil mahirap pong magkasakit. Kaya lagi po ang aking paalala dahil lahat kayong mga subscriber ko ay mahal na mahal ko. Maraming salamat at sa mga hindi pa po nag-subscribe, pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo yung notification bell, pindutin nyo yung all. Makikita nyo kinabukasan, paggising nyo. Kung kayo ay nagtataglay ng pagmumukha na kagaya ng pagmumukha ni Kiko, pagmumukha ni Tore, pagmumukha ni Saldico na parang mukhang kuhol, mababago po yan. Sa isang pindot lamang na subscribe. Tandaan po ninyo, hindi lamang po yan. Na kapag nandito ka sa Birana Live Studio TV, hindi ka lang suswertehin, yayaman ka pa. Maraming salamat po at mahal na mahal ko kayong lahat.